Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:01 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Huwebes sa buwan ng Hulyo 2026. Minsan pang sa inyo at paumaga news at public affairs program. Straight to the point. Straight to the point hanggang alas 7 ng morning. Tayo ho'y magkakarinigan na mga kasama. Siyempre, para pag-usapan mga napapanong usapin, balita, mga kaganapan na dapat ito ninyong malaman. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras. Straight to the point. Sa loob at labas ng ating lokalidad, kahit umaasa ho kami sana ho nasa mabuti kang kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ano po yung ginagawa mga kasama? Straight. Ano po yung pinagkakamalan? Welcome sa ating programa. Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Again, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, mga kasama. Straight to the point. Magandang morning, Radyo Manabs. Magandang morning, Sir Erwin Mapia Mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakalive na rin po ang ating programa sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantalang ating pong text hotline, mga kasama, bukas na rin po para sa inyong mga concern, 0950-032-7332. Ulitin natin, 0950-032-7332. Straight to the point. Update tayo sa kalagayan po ng yung si Inday, mga kasama, base po sa nilabas na forecast ng pag-asa. Weather report. Base po sa pag-asa, mga kasama, as of si Inday ay unti-unti na humihina, mga kasama. Ano mula po sa super typhoon, ito ay isang typhoon na kategory na lamang. Weather report. Ang sentro o ang mata ng bagyong si Typhoon Inday ay nasa 925 km east ng northern Luzon. Samantalang taglay pa rin po ito yung maximum sustained wind na 175 km per hour, mga kasama. Malapit ito sa gitna, pagbugso. Abot ito ng 215 km per hour. At tinatahak ko ito yung direksyon na west-northwestward sa bilis na 20 km per hour, mga kasama. Weather report.
Samantala yung extent of Tropical Cyclone Duwin-Duwin yung mga kasama, ayon sa pag-asa, abot ng 870 km per hour mula 870 km mula po sa gitna. Samantala nakataas po yung Tropical Cyclone Wind Signal sa ibang mga lugar, partikular sa bahagi ng Luzon. Sa kalaw po niya yung Batanes, Cagayan, kabilang po yung Babuyan Island, Isabela, northeastern portion ng Quirino, at ilang pang mga lugar mga kasama sa bahagi po ng Luzon. Samantala yung ibang mga lugar sa ating bansa ay makakaranasan naman ng mga pag-ulan, katulad po sa atin dito sa Cotabato City and makalapit po natin mga bayan probinsya. Simula kahapon, kagabi hanggang madaling araw ay nakaranasan ng buhos ng ulan. Samantala mga kasama, sa temperatura naman ngayong araw, araw ng Huwebes, naglalaro sa 31 degrees Celsius hanggang 22 degrees Celsius. Samantalang sa Cotabato City, ayon sa pag-asa, 37 degrees Celsius ang maitatala. Sumikat naman ang araw kanina 5:33 at lulubog sa Bangsamoro Region mamaya 6:04 ng gabi. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning. Straight. Kumusta? Kumusta po kayo umaga mga kasama ng Huwebes Radyo Manabs? Straight to the point. Ang Huwebes sa buwan ng Hulyo 2026. Straight to the point. Sa Cotabato City at ilang mga kalapit na mga probinsya, Maguindanao del Sur at Del Norte. Straight. Ay maaga kagabi mga kasama na deklarado ng class suspension for today. Ano ho? Suspendido po yung pasok ngayong araw sa Cotabato City mga kasama. Straight. Buong mga bayan sa Maguindanao Norte and Maguindanao Sur. May iba mga bayan pa malapit sa atin kasamang EBS sa Sorsogon region. Ilang mga bayan sa bahagi po ng North Cotabato yung nagdeklara ng class suspension. Straight to the point. Dahil nga po sa pag-ulan na naranasan simula kahapon, kagabi, hanggang madaling araw kanina. No? Kagabi ay malakas yung mga pagbuhos ng ulan. At maraming binahan na naman. Maliban sa mga mabababang lugar sa Cotabato City, pati na rin yung mga hindi mo inaasahan na babayin, binaha rin kahapon. Dahil nga sa, siyempre, talagang buong maghapon o mag-araw, maghapon kahapon, talagang masungit ang panahon. Hindi mo talaga nasilayan yung araw. Straight. Ilang mga bayan nga dito sa atin, mga kalapit natin dito, ay halos yung highway nila umapaw, yung mga ilog mga kasama umapaw. Straight. Tulad na lamang dyan sa bahagi ng Parang Radyo Manabs, sa bahagi ng Nituan, Straight. halos magdamag yung mga personnel ng PDRRMO, MDRRMO ng Parang Straight. para i-assiste Straight. yung po mga motorista kagabi. Ang dami yung mga motorista ang na-stranded, lalo yung mga maliliit na mga sasakyan, motorsiklo, yung mga maliliit, yung mga sedan, and yung mga maliliit na sasakyan, hindi ho makatawid-tawid dyan sa bahagi ng Nituan mga kasama. Straight. Dahil nga po sa pagragasa ng tubig even dun sa bahagi ng Barangay Making Radyo Manabs, Straight to the point. ay nakaranas din po ng pagragasa ng tubig baha, mga kalapit na lugar sa may after Parang, Matanog. Straight. Meron ding insidente ng pagtaas ng tubig baha mga kasama. Straight to the point. Ano? Kaya't dito sa katabi natin, sa kabila, Straight. may mga minomonitor din ng mga pagtaas ng tubig baha sa mga kalsada, sa Cotabato City. Yung usual na mga areas na kapag may malakas na pagbuhos ng ulan, Straight. na binabaha, na experience ito kagabi Radyo Manabs. Straight to the point. Ano? Kaya't maiging maaga kagabi ay may mga suspension na, declaration ng class suspension mga kasama. Straight. Ang City LGU lumabas na ng deklarasyon mga pasado alas 9. Pasado alas 9 na Oo. ng gabi. To the point. Kaya pinapayuhan yung pong mga K-12 simula bukas o ngayong pong araw, July 9,
ay wala pong pasok, samantalang sa mga college and universities ipinapaubaya na po sa inyo po mga administration kung ano man, may pasok ba o wala. Yun. Pero marami pa rin Straight to the point. kokomento kasamang Bakit Sir Erwin na Bakit hindi daw? naman din sila bullet raincoat? Waterproof. Straight. Dahil yung mga college, mga kuya na kasi yan, mga kuya at ate na yan. Alam na nila kasing ginagawa nila. Alam nila kung kailan susuong, kailan nagpasilong. Straight. Samantala yung mga kids kasi, Straight. pag sinabing uwi, Straight to the point. So nasa discretion ng mga school administrator, ng mga colleges and universities kung may pasok ko kayo wala. Pero yung advisory simula ngayong araw. Simula ngayong araw. So, in short, kapag yung situation magtutuloy-tuloy hanggang sa araw ng bukas, baka extended yung class suspension depende sa assessment ng ating mga kinauukulan. Ano? Dulot pa rin yan mga kasama ng nararanasan nating bagyong si Inday. Pero yung Bagyo Radyo Manebs, hindi direkta tumatawag sa atin. Pero malawak pa rin Oo. yung nako-cover niya kasama Sir Erwin. Yung naghatid ng mga pag-ulan sa atin dito yung habagat. Oo. Nagtagpo si habagat at yung hangin dulot ho ng bagyo mga kasama. Ito po yung nagpapaulan dito sa malawak na bahagi ng Camindanao, Central Mindanao in particular, Bangsamoro region. Ano? Straight. Ang sabi nga dito ni Sir Banjo Mampon, Sir, sabi niya, good morning, may mga sityo lang tayo na binahan tulad ng sityo Tinago, Barangay Limbo, sa Sultan Kudarat. Ayun. Straight to the point. Kumusta naman na administrator? Okay naman, manageable. Straight to the point. Yung mga tumaas na mga areas kagabi, mabilis yung pag-subside Radyo Manebs. Ano? Straight to the point. And hopefully, kung may mga pag-ulan man, hindi, kagabi talaga, as in, malaki yung patak ng ulan na mga kasama. Tama. Oo, malaki and medyo matagal-tagal. Kaya expected ho yung mga pag-apaw ng mga tubig kanal, even yung mga kailugan mga kasama. Straight. Ay talagang rumakasay yung malakas na tubig baha. Yung doon sa amin, Sir Erwin, dati na rin yung binabaha. Pero kasi kahapon, kagabi, malakas kasi yung ulan. So, umapaw siya kasamang Sir Erwin, mga 3 inches. So, ganun talaga siya katindi yung ulan 3 kagabi. inches mula sa pinakakalsada. Oh. Straight. Sabi ko, baka pati itong sasakyan, kukunin na rin ng tubig. Abutan na rin. Straight to the point. Kaya ingat sa mga lugar na ikinukonsidera mga low-lying areas, binabaha sa mga panahong may mga malakas na pagbuhos ng ulan, ingat po tayo. Sa gabi, kung matulog, medyo Alerto lang. Alerto lang. Huwag masyadong parang i-feel na feel. Lalo si tatay, ha? Straight. Kapag yung situation ay ganito, sa gabi, malakas ang buhos sa ulan, yung area ninyo talagang tumataas yung tubig baha kapag may pag-ulan, malakas. Straight to the point. Medyo alerto, wag tulog manok lang ba? Straight. Para just in case mabilis yung makagawa ng mga proper action kung kinakailangan mga kasama. Straight to the point. Sinusubukan natin maka-establish ng contact sa mga kinaukulang ahensya. Kumusta so far? Alam natin na Radyo Manebs sa Maguindanao Norte, for instance, napuyat yung mga rescue personnel natin sa MDRRMO o sa PDRRMO, mga MDRRMO natin. Straight. Dahil sa magdamagang pagbubantay sa kanilang mga areas. Pero subukan natin, baka sakaling maging available yung linya mga kasama. Straight to the point. Ang kanilang assessment sa ngayon, kumusta ang sitwasyon? Kumusta ang sitwasyon ng kanilang AOR? Kasunod nga po ng malakas na mga pag-ulan at mga naranasang mga flash flood kagabi mga kasama. Straight to the point. Standby ho kayo. Subukan natin maka-establish ng kakulang contact mga kasama. Straight to the point. Straight to the point. Nasa linya mga kasama mula po sa PDRRMO ng Maguindanao del Norte. Alam natin magdamag yung kanilang monitoring sa situation dito po sa ating lugar. Radyo Manebs, nasa linya. Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasama si Sir Jasim Ampatuan. Hindi tayo nagkakamali yung pong nabigay niya na pangalan. Sir, magandang umaga po sa DXMY. Kasama po si Manager Sir Erwin Kabilbigan at Sabang po. Good morning Sir Ampatuan.
Good morning po, sir. Oo. Pasensya sir, alam na napuyat po kayo, magdamag po kayong nag-rescue, pero hingi lang kami ng update ko. Kumustahin po natin yung situation po ng probinsya ng Maguindanao del Norte na nakaranasan ng mga pagbaha, sir? Actually, mahirap po kasi during po operation, so, umuulan pa po, tapos grabe yung taas ng baha. Pero all through na pagod kami, pinagpatuloy ko rin namin yung serbisyo sa mamamayan namin. Kinampanan namin ang role namin at ayun po. Pwede bang malaman, sir, anong mga specific na mga areas ito nakaranas ng matinding mga flash flood kagabi, sir? Sobrang gulo po kasi nagulo na rin po kami. Pero ang alam po namin, 3 barangay po ang napuntahan namin sunod-sunod. Meron pa po actually sa Matanod pero hindi na pa napuntahan kasi nahirap po na rin po sa contact talaga. Kasi kulang-kulang na rin po talaga sa tao. Yeah, we understand yung sakripisyong nangyari. Itong 3 barangays, ano-anong mga areas po to and saang bayan po ito specific, sir? Specific po, itang po. Ang isang barangay sa Kalibasa, Parang. Ay, Purok 11. Ang tubig po dito, nasa bandang Zig na po at sa Bawa. banda. Tapos ang isa sa may pintuan na pero hanggang bewang pa po yun. Pero di ko po alam. Siguro po mga after hours po magtaas din po agad ng tubig. Tapos sa isang barangay naman po, hindi ko na po siya masyado na specific sa assessment namin. Kasi gulang-gulang na rin po talaga ako that time kaya sobrang dami pong nangyari. Okay. So ito, barangay Kalibasa sa Parang, yung isa sir, Nituan, tama po ba sir? Opo, sir. Okay, meron pa isang barangay from Parang din. Opo. May mga evacuation nangyari kagabi sir sa mga residente? Opo, meron pong evacuation center na pinrovide ang ating mga LGUs. Meron po sa mga barangay halls natin. Opo. Initially, gaano karami yung mga na-rescue nyo kagabi at nadala dun sa mga nagsilbing evacuation center ngayon? Initial po? Initial namin, sir. Actually, sir, hindi pa po namin na-estimate yun kasi ang iba po namin, hindi pa po nagawa ng initial report sa amin. Opo. Anong oras, sir, nagsimula ho kayong tumugon sa tawag na kinakailangan na pong ilikas yung mga residenteng affected na ng pagtaas ng tubig baha? Nakareceive po kami ng tawag, mga bandang 9 na po ng gabi. Agad-agaran pa namin pinuntahan agad at pinapit-play yung mga tao namin. Kasi kailangan na rin po talaga ng mga tao sa barangay. Sobra dalo kalakas ang tubig. Ba? Mga anong oras ho kayo sir natapos sa inyong rescue mission kagabi? Actually, hindi pa po namin stop ngayon, hindi pa rin nakakawin hanggang ngayon. Ang iba po kayo sa amin, taga Matanod pa po, Dalikan, ganyan. Nagsipuntahan po lahat sila sa office namin para magpa-deploy, para tumulong doon sa Parang. Nakabalik na kami sa office namin, mga bandang 4 or 5 na po. Umaga na sir? Opo, ngayong umaga. Wala naman pong mga naitala na may mga nasaktan, natangay ng flash flood base po sa mga monitoring nyo as of last night? Sa ngayon po, wala pa po. Pero titignan po natin sa initial report natin. Opo. Sir Ampatuan, may mga kalsada bang mga binakagabi and anong particular po na lugar dyan sa Maguindanao del Norte? Ano po? Yung mga kalsada po, may mga binaha po bang mga kalsada kagabi sa inyo pong pag-rescue? Shit po, marami pong daanan na grabe yung baha po. Opo. Pero sa pagbaha po, Sir Ampatuan, wala naman din pong nasirang mga kalsada. Alam natin na pagka ganito, nagkakaroon ng mga flash flood, may mga nasisira mga kalsada dahil na rin sa pagragasan ng mga tubig. Meron po bang naitala? Sa ngayon po, wala pa po talaga. Pa po ang ginagawa namin kasi ng assessment today. Mostly kasi sa Parang, sobrang taas po kasi ng tubig.
Aha. Pero titignan pa po natin. Opo. Yung tubig, sir, narumagasa sa mga pamayanan. Saan po nanggaling po ito? May ilog ho ba nag-overflow? Hindi pa Sa ma-establish? Riverside po ata. Riverside. Grabing pag-ulan din po kasi grabe ang pagtaas ng tubig sa mga river natin. Oo. Ito napupunta sa ating mga barangays at nakakapit pa sa ating mga tao. Mm. Saka sa mga tao po natin sa mga mayantan at sa Maguindanao din natin, iwas-iwasan po natin magtapon ng mga basura sa ating mga rivers para iwas-iwasan para hindi siya magbara-bara or mag-cause ng mga flash flood. Ayun. So yung mga bumarang mga daluyan ho ng tubig, barado, nag-overflow yung kanal, pumunta sa pamayanan. Yun po. Opo. Kagabi nakita ko namin yung pag-responde ng PDRRM Maguindanao Norte dito po sa bahagi ng Nituan na nakaranas ng yung highway mismo, sir. Nag-overflow, marami mga na-stranded na mga motorista. Anong oras sa monitoring ko ninyo nabigyan ng go signal pwede na makatawid yung mga motorista, sir? Ano po, sir? Hello po. Go ahead po, sir. Hello, sir? Hello po. Yes, sir. Apo. Anong oras po nabuksan yung highway ng Nituan para sa mga motorista matapos yung umapaw yung tubig sa mismong highway na? Actually, sir, hanggang ngayon, parang hindi pa rin po ata nabubuksan ngayon kasi yung tubig po talaga grabe yung taas. Aha. So, unpassable ito sa mga maliliit na mga motorista, mga sasakyan po, sir, until this time? Opo. Hindi pa namin recommend na magdaan sila agad. Grabe po kasi ang agos ng baha. May possibility po kasi na matangay sila o madiskrasya. Lalo na ngayon natagpulan. Aha. Ito sir, pinag-uusapan natin sa bahagi pa ng parang ito. Ano ho? Mayroon pa kayong monitoring kagabi sa Matanog? How about sa ibang mga areas pa? Sa Matanog, wala pa ba kami nagagawang assessment kasi wala pa ba kami na-contact sa LGs na lang. Aha. I see. So, Pero may naka-receive po kami ng assessment pero hindi pa po ganun ka-kompleto. ayun, okay. So, anytime today, makakarating po sa tanggapan po ninyo yung official situational report. May kinalaman nung sa nangyaring mga pagbaha kagabi sa probinsya ng Maguindanao Norte, sir. Wala po, sir. Ngayong araw, inaasa makakarating na po sa tanggapan po ninyo mga reports mula sa mga dream officers ng mga bayan sa probinsya kung saan nakaranas ng mga pagbaha kagabi. Actually, sir, ang mga DRM natin, hindi na rin po nila nagawang pag-connect sa amin pero kami na po ang nag-initiate na i-contact sila para yan sa operation. Pero naida naman po na hindi sila napag-initiative kaya ayun nga po, biglaan po ang nangyari, biglaan po ang pagtaas ng tubig, biglaan din po ang pagtawag ng mga tao, paghingi ng tulong. Kaya ginawan po namin ang role namin at nag-go na rin po rin kami tingnan. Pero nag-inform po kami sa kanila na magtutulong po kami kasi kulang po talaga sila sa personnel. Ayun. Okay. For today, sir, may mga pag-ulan pa rin tayo. Ano po yung advice po ninyo sa publiko, mga residente, dito po sa area po ng Maguindanao del Norte? Even outside siguro, sir? Ay, ina-advise ko po na sana na iwas-iwasan po natin na maglabas-labas or check ang mga area natin. Lalong-lalo na sa mga taong malapit sa mga riverside, coastal, tapos malapit sa mga bundok. Pwede kasi mag-cause ng landslide today o paglambot ng mga lupa. Ayun. Sir Jasim, kung may makapansin kayong parang pagtaas ng tubig or pag landslide, pwede nyo po i-report sa local agencies, mga local government natin para magawa po ng agarang action. Ayun. Sir Jasim Ampaton, sir, kami po nagpapasalamat ng marami bagamat kayo po ay sobrang napagod dahil sa magdamag na operasyon, walang tulog ay
tinanggap pa rin po yung tawag at nagbigay pa rin po ng update po sa ating mga kababayan na nakikinig, nanonood ngayong umaga, sir. Again, salamat na marami. Will Kivitans po. Salamat. Salamat. Salamat na marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Ginoong Jasimang Patuan mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Maguindanao del Norte. Dakin mo yung simula alas 9 ng Rumispondi Radyo Manebs. Nakauwi sila alas 5, ilang oras yun. Kitang-kita naman din sa kanilang nai-upload ng mga Oo. video na kung saan yung pag-apaw talaga ng tubig dyan talaga sa Maynituan. Pagka ganito, lumalakas yung mga ulan, may mga flash flood. Talagang laging naapektuhan yan dyan. Ang ginawa nila kagabi na sistema, yung kabilang side may sasakyan, kabilang side may sasakyan and dilagyan ng tali. Ito para sa mga responder ito na tatawid Radyo Manebs. Hindi naman nangangulugan na yung mga responder, mga rescue personnel natin safe. Sila yung nasa frontline, sila yung unang at risk yung buhay Radyo Manebs sa mga panahong nagsasagawa ng rescue mission. Dahil matakin mo na lang na sinusuong yung mga ganitong mga sakuna, ganitong mga malaking challenge para ito sa kanila mga kasama. Kung nanonood pa kayo ng live Facebook natin, oo. makikita ko talaga yung malakas na pagragasan ng tubig. Kaya't nagamitan na ho nila ng tali. Yung video na yan, maaga na yan. Yung kagabi kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan, mataas yung tubig at malakas yung agos. Yung binabagay dyan sa bahagi ng Kalibasa, Purok 2, umabot ng hanggang liig. Yung tubig, yung sa may Nituan hanggang Baywang. Mayroon pang isang barangay na hindi niya na nailista, nakabilang sa mga nirespondihan nila kagabi at nagsagawa ng forced evacuation o nirescue mga residente na naipit at sa pagtaas ng tubig yung flash flood mga kasama. Ingat po tayo ha. Straight to the point. Yun yung binabagay talaga Radyo Manebs, sinasabi niya para po sa mga kababayan natin, para sa ating lahat, iwasang magtapon ng basura sa mga kanal. Bakit? Straight to the point. Yung mga basura na itinatapon natin sa kanal, babarayan. Pag bumarayan, Straight. malakas man o mahinang mga pag-ulan o even mahinang mga pag-ulan, Straight to the point. mapupuno, hindi makakadaloy ng maayos yung tubig ulan. Tendency, aapaw yan. Straight to the point. Kaya't importante pa rin po para sa ating lahat mga kasama yung pong sinasabing kalinisan, pagtatapon ng tamang tapunan ng mga basura. Correct. Dahil minsan kasi tayo, nalulungkot tayo pag may nakikita tayong mga individual na pagkatapos kumain, o kaya naman meron silang nabiling mga bottled water, ganyan. Para malawak yung kanilang basurahan, ano? Biglang tapon na lang ganun. And Kahit then, ang saan. nangyari natin, aray mo. Siya rin sinasabi, yung basura mo, dapat tapon mo sa tamang lugar. Dahil pagdating ng panahon, babalik yan sa loob ng bahay mo mismo. Yun ang problema pag sa bahay na. Sabi nila, paano yun babalik sa bahay namin, sir? Katulad ganito, pag binabaha tayo, kasama ng pagragasan ng bahay, yung mga basura. Yung tubig ba, papasok sa bahay, kasama na rin po yan, yung mga dalang basura, mga kasama. Pero ingat pa rin ho tayo ha, dahil madilim pa rin yung ating papawirin, nagbabanta pa rin yung pagbuhos ng posibleng malakas na ulan ngayong araw na ito. Yan sa Maguindanao del Sur, sa Gindulungan, ganun din. Nagragasa rin yung tubig. Kaya Tubig ba? ingat-ingat din po talaga tayo mga kasama. Sa mga motorista, kung sa palagay ho ninyong hindi na kayang suungin pa, wag na hong pilitin. Correct. Lalo mga motorsiklo Radyo Manebs or kahit yung mga sedan, yung mga kotse. Pag malakas, huwag na ipilit. Yung iba kasi kasamang Sir Erwin, yung mga nakamotorsiklo, pag alam nilang ito, Kaya. matagal na itong sumusuong sa mga ganitong pagbaka, kaya-kaya to. Wag po natin, basta makiramdam mo tayo, obserbahan natin. Dahil mahirap na, pagka disgrasya ang dumating, Walang rewind. walang rewind. Walang rewind. Straight to the point. May delay o pwedeng ma-delay dahil yung oras mo dahil antayin mo munang humupa, diba? Madelay ka sa pupuntahan mo, Straight. pero kung sa pagmamadali mo walang rewind, just pag mangyaring pag na-disgrasya, walang rewind. Straight. Kaya ingat po tayo mga kasama. Oras mga kasama, alas 6:31 ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day.
This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Idol, meron ka bang may Milo story? Kwento ng batang Milo champion ba yan? Ibahagi na yan dahil baka ikaw ang manalo ng exciting prizes. Mga idol sa Cotabato, isang masayang Sabado ang naghihintay sa inyo ngayong July 11 para sa Milo Champion Energy Race. Kita-kits tayo sa covered court ng Bliss Project, Barangay Rosaret No. 8, Cotabato City para sa ating main highlight, ang tapatan ng 8 bomb at kid pairs na magpapakitang gila sa ating race. Pumunta at suportahan ang inyong paboritong magnanay at maging parte ng aksyon. Hindi lang yan, dahil may exciting games at papremyo rin para sa lahat ng panunood. Kaya ihanda inyong energy, ibahagi ang inyong may Milo story at sumugod sa covered court ng Bliss Project, Barangay Rosaret No. 8, Cotabato City. Ang Milo Champion Energy Race ay hatid sa inyo ng DXMY 90.9 FM Cotabato at ng Milo. Mag-Milo everyday! Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyon, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Pakinggan natin ang isang Manaysol Herbal Capsule Regular User. Mga kasama, oras natin. Alas 6:35 ng umaga, mga kasama. Tuloy mga kasama sa ating programa ngayong umaga, may information dito Radyo Man Ebs. Maliban daw sa unang nabanggit kanina, parang merong sa, ano yung kayo nabanggit natin? Ang barira. Ito pa. Sultan After ng parang nga. Sultan, Mastura, parang Buldon. Mayroon ding pagtaas. Matanog, parang Matanog, may pagbaha. Meron ding reported na pagbaha sa bahagi ng Barira. Karusuyan, Barira. Umabot na hanggang Baywang din yung panalasa ng tubig baha sa kanilang lugar. Ano? Hopefully, within the day, ay matanggap na po ng PDRRMO Maguindanao yung full information, ano? Report mula po sa mga tawag nito, mga MDRRMO. May kinalaman sa assessment sa nangyaring mga pagbaha dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan kagabi, mga kasama. At sana rin yung mga MDRRMO, makipag-ugnayan din sila sa kanila pong mga PDRRMO dahil tulad nga nung binabanggit ni Sir Ampatuan,
since na hindi naman din umano nakikipag-coordinate yung ibang mga MDRRMO, sila na lang yung nagsagawa ng initiative para makuha nila yung mga detalye, impormasyon na nagaganap sa bawat mga lugar, bayan. Most likely rin, dahil nga sa biglaang pagregasa ng tubig ba, lahat naging abala, Radyo Manebs. Oo, naging busy ang lahat. Mas nauna yung pagresponde sa emergency, and then part ng SOP rin, mag-submit rin sila ng kanilang report sa kanilang higher up. Yan po yung sa PDRRMO Maguindanao. Hopefully within the day, may mga information tayo na makukuha. Kanilaman ho dito mga kasama. Samantala, yung mga viewers natin dito, good morning muna sa inyong lahat. Kahapon, natapos na rin yung day 3 ng impeachment trial. Kayo man po ang tatanungin namin, ano ba ang inyong mga salubin dyan, assessment? Pero para sa ipinapadala ng ating mga kababayan kasamang Sir Erwin na mga komento, maraming mga natutunan dito sa ginagawang impeachment trial. For example na lamang kasamang Sir Erwin, yung pong mga tambay. Noon na ang alam lang magtrabaho, di ka naman tumambay-tambay. Ngayon parang interesado na sila para sa mga batas na pinag-uusapan. And advantage din ito para sa atin mga kasama. Bakit? Sa susunod na election, ano meron? Dito na natin mai-apply sa sarili natin na ito pala yung dapat nating bobotohin. Na dapat yung mga mambabatas natin, dapat may alam o kaya sa naman batas. yung mga leaders natin, lalong-lalo na yung mga gumagawa ng batas, dapat may alam sa batas. Kasi pagka ganito yung mga kaso o kaya mga issue na kanilang hinahawakan, meron silang masasabi. Meron silang masasabi, meron silang makokomento at kaya nilang patakbuhin kung ano man yung mga pinag-uusapan. Especially konstitusyon ang pinag-uusapan. Ako kasamang Sir Erwin, dati-dati ayaw natin talaga ng mga batas dahil sinasabi natin parang sasakit ang ulo natin. Bakit? Ano bang meron, Panyero? Yung mga sinasabi, tulad ng sinabi ni Senator Tito Soto, may mga technicalities kasamang Sir Erwin. So dahil sa mga technicalities na nahihiram natin yung sabi nga ni Senator Robin Padilla na hindi naman din masama magpatulong kay Google. Dahil si Google handa ka naman din tulungan. Saluin. Straight to the point. Straight. Ilan doon sa mga binigyang punto kagabi, Radyo Manebs? Yung una doon sa ano ba yung mga importante mga punto doon? Kahapon yung binigyan ng parang na-caution ng presiding, ano bang tawag doon? Sa defense? Si Escudero. Siya yung presiding officer, yung mga kapwa yung senator judge. Nagbabala siya. Muli siyang nagbabala kasi may bigyan ng leading question. May isang banggitin na lang natin. Nakadalawa na siya. Senator Risa Ontiveros mga kasama, nakadalawa na siyang nagtanong na leading. Yung kanyang tanong leading. Ibig sabihin yung the way na siya magtanong, parang siya yung prosecutor. Instead na magtatanong siya kung paano lang ba nangyari. Para same lang kay sinito si Robin Padilla, Senator Robin. So kinakailangan kapag judge ka lang. Kumbaga linawin mo lang kung meron ka mang nais na linawin, hindi paglilino na may dalang pagtatanong. Parang hindi ka parang nagbibigay ka na ng conclusion kung ano maging boto mo kung sakasakaling magkabotohan na. Parang sinasabi mong kahit na ano pang paliwanag ng defense team, para sa akin meron akong sariling paninindigan sa takbo ng magiging kaso dito. At nakita natin kahapon mga kasama o kaya naman sa day 3 o sa first day and hanggang sa ikatlong araw, yung kumbaga i-rate natin si Senator Chis Escudero, nasa 90% kasamang Sir Erwin. Maganda yung pagdala niya bilang presiding officer dahil maging depensa, House prosecution, binibigyan ng pagkakataon kahit na may mga objection. Akala natin nung day 2 lang kasamang Sir Erwin yung umuulan na
Objection. Objection. Yung day 3 pala, umulan din ang objection. Yung day 2, yung mga objection ng defense, objection overruled. Kahapon naman day 3, objection ng sa prosecution. Ganon din yung nangyari Radyo Manet. Pero may mga objection dun, may isang objection dun na hindi ko lang alam kung tama yung pagkakakita ko sa pagmumukha ni ni Senator Gis. Medyo napasmile siya dun sa sinasabing frustrated. Frustration ba yun? Yung binabanggit niya. Kasi sabi niya, na dun sa council ng prosecution, sabi niya, nung sandaling nag-object yung prosecutor counsel, si Attorney Ligutan, sa tanong ng defense kay NBI agent, di ba, yung sa cross-examination kahapon, iba yung naging tunada ayon kay Senator, kay Presiding Chair. Sabi niya, you already sound frustrated, counsel. Yun, frustrated pala. Parang napipikon ka na. Tsaka parang balisa na siya. Parang gusto na talaga niyang isunod-sunod yung objection. Yun naman, pag-object, estratehiya naman yan. Estratehiya naman yan. Meron pa nga siyang kanya-kanyang estratehiya naman. Biglang pasok kasamang Sir Erwin. Sabi niya, Your Honor, never mind, sabi niya. So parang mga estratehiya yun ng of course. Kanya-kanyang diskarte yan. Prosecution yan. pati ng defense. Paano mo sirain yung focus ng kabilang panig. Kaya ito yung sinasabi natin kanina mga kasama na malaking aral ito para sa ating lahat. Na kung saan dito natin makikita yung mga ibinoto natin kung talaga bang mapagkakatiwalaan sila sa mga ganitong mga pagkakataon. Kung kaya ba nilang gampanan yung kanilang trabaho. Dahil yung taong bayan umaasa ho sa kanila dahil sila po yung natasang gawin yung trabaho. So sa the way mag-perform sila dito sa trial na ito, malalaman, makikita ng taong bayan kung ano yung kanilang performances, paano sila magtrabaho sa mga panahong nasa crucial moment yung ating sitwasyon. So abangan natin Monday, day 4 Radyo Manebs ng nagpapatuloy na impeachment trial. Okay, oras mga kasama 6:44 na po ng umaga. Di pa tayo ng paksa Radyo Manebs. Dito naman tayo sa atin sa local natin. Kahapon may nilabas ng ruling ang Commission on Election Radyo Manebs. At kinilala na yung dominant majority and dominant minority party. And then, yung mga regional political parties na lalahok sa first parliamentary election, mga kasama. Nasa linya ng ating komunikasyon, mga kasama, si Sir Attorney Ray Sumalipaw, ang Regional Director ng Bangsamoro Electoral Office, COMELEC. Magandang morning po, Sir Director Ray Sumalipaw sa DXMI po, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Eb Sabang po. Good morning po, Sir Director. Good morning, Director. Magandang umaga dyan sa inyo, sa studio, and of course, sa lahat nating nasugid na listeners to this program. Opo. Kukuha kami dun po sa balita, Sir Director, na kung saan inilabas na ngayong ruling regarding po sa mga dominant majority and minority parties para sa lalawak sa BARM election. Yes, lumabas na ang desisyon natin as stated doon sa ating minority, dominant majority and dominant minority parties. As a background, may labing isa na nag-file ng petition. And of course, pipili tayo ng isang dominant minority party and dominant majority party. Then, out of the 11, siyam ang mga major political parties kasi isa na lahat yun, so siyam na lang ang natitirang para sa major political parties. So isang dominant majority party, isang dominant minority party at siyam na majority party. Director Ray, do you have the list ngayon kung sino-sino po ito mga pinangalanan kahapon ng COMELEC, sir? Actually, sandali I'll take it out. Sige po. From my end. Opo.
Ang nasa linya ho natin mga kasama, ang Regional Director ng Bangsamoro Electoral Office, Radyo Maneps. May kinalaman nga po dito sa nilabas ng ruling kahapon ng Commission on Election. Binabagit ni Director Ray, 11 pala yung nag-file ng petition para dun sa usapin ng dominant majority party mga kasama. Balikan natin si Director Ray kung okay na, Director Ray. Yes, actually, nabanggit natin na may major, may dominant majority party at dominant minority party. Ang dominant majority party ay nakuha po ng ating United Bangsamoro Party and Justice Party, and of course yung ating dominant minority party ay nakuha ng Bangsamoro Federalista Party. At yung 11, andito po, yung 11 parties. Manager, babasahin ko Sige ba? po, go ahead po, Director Ray. Go ahead po. 11 ito. So, una po ay ang 9 parties pala. 9 parties pala. So, yung Bangsamoro Party or BAPA, yung Mahadika Party or MP, yung Bangsamoro Empowerment and Social Transformation Party or and of course the Moro Ako, yung ating Al-Ittihad o ngaya sa Kagawi Bangsamoro or ang Al-Ittihad, yung Bangsamoro Grand Coalition, Partido Bangon Bangsamoro, PBB, Indigenous Settlers Sama and Minorities Alliance or Isama, and of course yung People's Consultative Musyawara Party. So siyam mo ito, Director Ray, na 9... Tama, itong majority political parties natin. Opo. Next na tanong, Director Ray, anong importansya muna? Una, pag ikaw yung maituring na major political party, dominant majority party, ano po yung importansya po nito sa eleksyon? Yes, itong 9 major political parties ay actually pareho lamang doon sa dominant majority party, no? And majority party. Lahat sila ay makakuha ng karapatan na mag-appoint ng watcher. But of course, ang difference doon sa major at saka yung dominant, priority po ang FTA. Ang ating dominant majority party at dominant minority party, kung sakali man kulang ang space do sa ating mga watchers. And of course, kung doon sa election returns, makakuha sila hati isang election return. So, ang dominant majority party may isa, ang dominant majority may isa. And of course, yung major 9 political parties may isang election returns. Actually, yung significance nito, dati kasi, di ba, ipiprint, hindi naman automated ang pag-print nito at carbonized yung ating election returns. Opo. Dati, yung panahon ng ating manual election. Yeah. So, medyo hindi na klaro ang yung mga nasa huli na mga major political parties. Ang sa dominant ay naunang copy for both the majority and the minority, kaya hindi ka masyadong klaro. But ngayon, dahil nga automated na ngayon, at siyempre, as we all know, yung copies as halos pareho yun ng eligibility of the election return. So, hindi na masyadong magkaiba. Hindi na magkaiba yung ating mga election returns. But as I've said, the only difference is yung availability of space. Kung kulang space natin, maliliit, there are a lot of those na maliit talaga ating classrooms, ating mga voting centers, ang priority talaga ay yung dominant minority at dominant majority. Yung itong space na binabagit, para po ito sa kanilang mga watcher during the election day, Director, ano ho? Tama. Nabanggit natin na lahat sila maka-appoint ng one watcher in each of the polling places. So,
priority ang ating majority dominant party at majority minority minority party. So, kung available ang space, lahat sila makalagay ng watchers. But of course, kung limited ito, kung ano man ang pwedeng magkasya doon sa ating mga spaces, ay yun lang po ang makapaglalagay ng ating watchers. Ayon. So after itong pinalabas na ruling ng Commission on Election kahapon about sa pagtukoy sino yung dominant majority, dominant minority, and sino po yung mga kasama po sa regional political parties, mayroon pa bang inaasahan pang mga kasunod na mga ruling ang Commission on Election na kakailanganin bago po yung pagsisimula po ng campaign period and para po sa conduct ng election directorate, sir? Actually, halos na palabas na mga kailangan natin mga resolutions na gagamitin para dito sa election. So ito nga, pinakahuli, and of course we have already our guidelines for the electoral boards. Ito yung talagang magiging batas ng ating mga electoral boards sa pagkandak sa ating elections. So just a matter of publishing these guidelines which is actually in the form of a resolution, halos lahat na ay may palabas ng ating Commission on Elections. Except of course, may disqualification na lumabas pala na decision doon sa ating mga district candidates, but still subject to the motion for reconsideration and to be decided by the Commission in Bank. Itong disqualification decision, sir, kailan po yung finality ng kautosang ito? If ever may schedule pong nilabas yung Commission on Election Directorate? Actually, lumabas na nga ang decision through a division of our commission, and there's a motion for reconsideration filed for that matter. And we all know, of course, the number, talagang napakaraming cases handled by the Commission Bank, not only of course itong disqualification for the Bangsamoro parliamentary elections, but marami pang ibang pending case relating to the previous elections, including that of the 2025 national elections. So we don't have timelines for them to decide on this, although we have 10 days to decide, of course, within that period ng ating motion for reconsideration. But we have also consider a lot of factors, and predominant also dito is yung dami ng mga election cases. Do you have idea ilang disqualification cases yung nakahain ngayon and regarding dito sa first parliamentary election directorate? Actually, I don't have any idea because lahat naman na pinag-election sa ating Commission on Elections through our clerk of the convention. Ayun, malinaw yun. Opo. Sir Director Ray, since July 9 ngayon, kailan po yung ilalabas para sa paghahanda o pagsisimula ng election period and yung pong gun ban na ipapatupad din ho ng COMELEC? Yung election period natin ay magsisimula sa July 16, 2026. So, ibig sabihin nito, yung mga prohibitions ay magsisimula by July 16. Ang predominant dito ay yung ating gun ban, no? Bawal ang magdadala ng baril outside of our residence and of course inside Bangsamoro region. Bawal ito kahit meron tayong permit to carry because that permit to carry previously issued will be suspended in so far as the Bangsamoro region is concerned, and of course, nagbabawal na pagdala nito outside of the residence, of course. And when they talk of outside the residence, kasama doon yung ating mga sasakyan, bawal po magdala ng baril. So, ibig sabihin, July 16, next week, posible na rin po na ikakasa yung kick-off para ho dito sa pagpapatupad nito, Sir Director Ray? Yeah, with the purpose of informing our public na talagang seryoso po election, the National Police and the Armed Forces of the Isip lang, COMELEC checkpoints. COMELEC checkpoints in the sense na
ito ay additional na mga checkpoint Philippines. Ang magigman po nitong checkpoint ay of course yung PNP and armed forces together with the representative if available doon sa ating mga checkpoints. If available, dahil nga dalawa lang po ang ating pumalag personnel bawat munisipyo at more than one is to be established in the strategic locations in each of the municipality. Ayon. Okay. So, nasa 2 months and 5 days, I think, itong ang remaining at mangyayari na po yung first parliamentary election. Ano po yung guidance po ninyo sa lahat? Sa mga butante and even doon sa mga kandidato po, Director Ray? With the remaining period, of course, everything is in place na. Our printing of the ballots magsisimula na rin bukas, no? In the central office with the National Printing Office. In fact, a memorandum of agreement was executed by COMELEC and the National Printing Office. Madali lang ito, mabilis because of a number of the printing machines na gagamitin ng ating National Printing Office. Ngayon lang ito nagsimula sapagkat ay may bagong panukala tayo na lahat ng pictures ng ating district representative candidates ay mailagay sa ating mga balutan. Of course, yung mga logo ng ating regional party sa magsimula to tomorrow, and it will end in 2 days as assured by the chairperson of the printing committee. Kaya matatapos na ito and gusto nyo paabot sa lahat, no? At ating lahat na kandidato na hindi lamang ang pagboto ang ating responsibilidad. Bantayan din natin ang bawat step ng ating proseso. Lalo na pagsimula ng campaign period, and that is by July 30, no? July 30, yeah. Tama, July 30, 2003. So, bantayan natin mga kandidato, pipiliin natin, ilista natin sa ating mga isipan kung sino ibumoto natin base po sa pagiging modelo nila sa ating mga lugar, bawat district, and of course, the whole of the Bangsamoro Autonomous Region. Maraming salamat, Manager. Ayon. Apo. Director Ray, salamat na marami sa oras, information. Good morning po sa inyo, sir. Salamat po. Tanong, straight to the point. Mga kasama si Attorney Ray Sumalipaw, ang Regional Director ng Bangsamoro Electoral Office, COMELEC BARN. To the point. So yun yung binawi niya importansya ng pagtukoy sino yung dominant majority, dominant minority, and kabilang dun sa siyam na major political parties. Meron silang space para doon sa loob ng classroom. Yung space na yun, allotted yun para sa mga watchers. Straight to the point. Dahil may mga, alam natin, may mga polling centers, hindi naman ganun kalaki yan, Radyo Manay. So yung tatlo na yan, binabanggit, mayroon silang tig-isa allotted na watcher during the conduct of election, mga kasama. Straight to the point. Okay, tuloy tayo. Mayroong advisory. Si Sir Margani Gumanda nagsabi dito, salam, cold morning Sir Manager Win and RMFs. Morning, sir. Morning. Cotabato Darussalam College officially declared all levels are class suspended by President. So wala pong pasok sa The class. Cotabato Darussalam College. Si Naval Rosa Indong, good morning. Si Main Masukat, good morning din po. Si Ngets Ko, cold morning. Si Jeffrey Salvador, good morning Sir Erwin and Sir Ebs. Good morning to Ma'am Christine Basigan. Point. Basigan. Advisory sa MCWD, mag-impok na ng tubig. Temporary water service interruption, July 9, Thursday. Dahil raw po sa ongoing reduced pump operation ng Diwapatoy Pumping Station due to unbalanced power from Colite. Temporary shutdown naman at mahagiling bulk pumping o water supply due to high turbidity caused by heavy flooding at the Simoy River. Straight. Yung mga affected mga areas, RH2, RH3, RH4, 5, Poblacion Mother, Poblacion 2, Poblacion 3, Poblacion 4, 8, 9, Tamuntaka 2, 3, 4, 5. Yan po yung mga areas affected po ng advisory ng MCWD. Samantala, si Lawrence sa Sastrado. May pasok po ba kung Maguindanao del Sur at del Norte? Wala po. Cotabato City, wala rin. Si Jam
Josh Dam, ay pasok po ba sa Taal? Ito yun. Kung dyan sa lugar niyo sa Taal, di namin na po alam. Ang talis sa Tagaytay, di ba? Oo, layo. Cavite, Tagaytay. Wala pa po kami nakuha ang advisory mula sa Tagaytay. Pero sa Luzon. Sa Luzon, meron. Sa Luzon, may mga, marami na mga school. Marami na. Kaya sinuspended. Si, Samim, BM, walang pasok po ba? Wala po sa Maguindanao del Sur, del Norte at Cotabato City. That class. Walang pasok po. Sali Abdul Karim, si Santi, Randy Santisa, si Sumulod Umanya Sinsin, good morning. Parids, Abdul Rahman Impal, good morning din. Ang Upper Tavira, si Prince Abpi, Duray Makar Manampan, Evelyn Pontanilla, si Taha Mohamed, Connie Meme, Kuya Prasultan, ITV, vloggers na parang ngayon si Sir Banjo. Ahmad Giamaludin Baliwan, good morning. Si Samsudin Mama Saunda at si Sembay Adam, good morning. Sige, report tayo mga kasama. Habol natin. Probar, magde-deploy ng 600 karagdagang police personnel sa Cotabato City para sa BARM Parliamentary Election. Sa detalye ng balita, Radyoman DC Mangod. DXMY. RMN Report. Naghahanda na ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous